Intelligence sharing ng Pilipinas at bansang Australia. Nagpapatuloy kasunod ng Bondi Beach shooting. Mr. James Kumar, ayan. Diba nakapagkita si pare ko sa D-Corp itong mag-amang Indian national sa Namaril dun sa Australia. Race number 52, Edniel Parrosa, please come in. Edniel. Lakay ang problema international media ang nagbabansag sa Pilipinas. Ang hotspot daw ng terrorismo dito sa Southeast Asia. Ngayon, nakikipag-ugnayan itong security sector ng ating bansa sa Australia para nga sa palitan ng impormasyon kasunod ng mass shooting dyan sa Bondi Beach. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Anyo, partikular na inaalam ng otoridad ay itong hawak na intel ng Australia kung ano ang naging pakay na mag-amang gunmen nang pumasok sila sa Davao bilang turista. Sa hiwalay na pahayag, tiniyak ni Armed Forces spokesperson Colonel Francel Padilla, gumagana itong intel sharing ng dalawang bansa lalo't may umiiral na visiting forces agreement ang Australia at Maynila. Tinawag ng NSC na misleading itong reports na hotspot ng terorismo ang bansa lalo pat inulat na ng Filipino military na may leadership vacuum ang local terror groups o LTGs mula pa noong matapos ang Marawi siege. Binigyang diin ni Secretary Anyo na mismong United Nations at Amerika ang nagsasabing remnants na lamang o mga tira-tira itong natitirang mga members ng grupo sa bansa. Sa datos ng AFP, mula sa 1,257 members ng LTGs, bumaba na umano sa 50 itong kalat-kalat ng mga terorista. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na nakatutok itong investigasyon sa mga pinuntahan at pangalawa, nakausap na mag-amang shooter nang sila'y bumisita sa bansa bago ang terror attack sa Australia. Pakinggan natin ang AFP Chief of Staff. Pinag-aaralan pa ho natin, ini-investigate natin further kung ano yung mga pinuntahan nila ng mga lugar, kung sino yung mga kinausap nila. Hindi po namin makita yung sinasabi na nag-training dito yung dalawang gunmen dun sa Bondi Beach sa Australia. Ang tinig ng AFP Chief of Staff na laging present sa Christmas parties ang Defense Press Corps. Kahit na sila mismo ay hindi magpapagardo sa kanilang 90th celebration ng Armed Forces of the Philippines, ilang pagtalima na rin sa utos ng Commander-in-Chief Pangulong Bongbong Marcos. Ba't di nga ba natiktikan yan? Nagpunta pala rito yan. May mga record ba yan itong dalawang Indian nationals na mag-ama? Nasaan ating mga intelligence agents? Ayan, community, ba't hindi natiktikan yan? Correct lang kayo. Batay doon sa initial reports, maliban doon sa IS flag na nakita doon sa sakyan ng dalawa, mukhang wala namang mga dati ng incidenting kinasangkutan itong magtatay. Kaya pagpasok nila bilang turista, hindi sila na-flag ng Bureau of Immigration. Okay nga Rod, pero sa AFP huwag masyadong pikon, talagang ganyan. Nagpunta rito pero di magpaliwanag, napunta lang naman dito, di ganoon, huwag masyadong huwag masyadong balat sibuyas. Ayan, magpaliwanag na maayos na yan. Alam mo naman Lakay, ang AFP ngayon nakatutok na sa West Philippine Sea, kaya kahit anong issue, problema na pupukaw sa kanilang attention internally, dapat matapos na yan. Kaya para makatutok na sila ng gusto sa ating iisip. At saka siguro yung mga intelligence agencies sa gobyerno dapat may sharing of information. Ayan. Yung mga leaders natin sa Intel community hindi nag-uusap. Masisingitan tayo nga ng ganyan, ha? Sabi ni Juan de la Cruz Lakay, ang laki-laki ng Intel Fund. Yun, naunahan mo ako. Ngayon, buti na lang at hindi naman dito nagasik ng gulo itong mga suspect. Ayan. Panalangin natin para doon sa kapayapaan sa Australia. Balik tayo Lakay Deo. Maraming salamat, Edniel Parrosa mula sa Campo Aguinaldo. Daming bayan. Babalikan natin